Yes, over a cup of coffee. Yung interview namin with Sir Cloud. Yan o, date kami sa Mary Grace. Kasi mag-i-interview tayo. Interviewin natin yung ating OFW. Nakakauwi lang. Ayan yung aming cappuccino na may puso-puso. Wow, parang itong another date for Valentine's Day pa pa, no? At saka cheese roll. O, diba? Dalawang cappuccino. Napakaganda naman. O, good morning, Sir Cloud. Good morning. So, interviewin na natin siya nung kanyang mga karanasan doon bilang OFW. Kumusta naman, Sir Cloud, pag naging OFW? Okay lang. Anong okay lang? Okay lang na maging OFW. Oo. Pero, parang may pero no? Pero, Lakas-lakas. yun ang problema lang, malayo sa pamilya. Okay. At saka, homesickness ang kalaban. Oh, so paano mo minamanage yung homesickness mo? Siyempre, pag may pamilya ka na, kahit binata ka pa, para sa magulang mo rin yun. At kung may pamilya ka naman, para sa pamilya mo, sakripisyo ang kailangan. Dahil walang choice kasi, kumbaga, ang kurso na kinuha ko is BSMT. So, ang trabaho ko sa dagat. Yun ang... Ano po talaga yung meaning ng BSMT? Bachelor of Science in Marine Transportation. Okay. So, inisip mo ba bago ka kumuha ng kurso na yan na mapapalayo ka? Hindi ko inisip yun. Ang inisip ko lang, gusto ko mag-abroad. Bakit gusto mo mag-abroad? Para mas maganda pag nag-abroad ka, mas malaki ang kita kumpara mo kung dito ka magtatrabaho sa atin sa Pilipinas. Is kulang, hindi kayang suportahan ng pamilya. Kaya rin, kaya lang hanggang pagkain, renta sa bahay, wala kang savings doon. Hindi ka makakaipon. Paano ka namulat sa ganyan na mas malaki palang kita ng ng nag-a-abroad? Hindi, nakita ko lang nung bata pa ako, yung mga kaibigan ng tatay ko, mga marino rin, tapos ganun-ganon, o sahod ganito. Sa gusto ko rin makapag-travel sa iba't ibang bansa. Wow! Na libre. Kasi kaming mga marino, pag dumaong sa lupa sa ibang country, pwede kami mag-shore leave. Meron lang kaming shore pass. Tapos dala namin passport namin. Kumbaga sa ang kursong kinuha ko, kaya maganda kasi to see the world free. Wow! Ang galing Yun ang pero hindi ko alam, sa barko pala, pag may masamang panahon, yun ang isang problema. Kasi pag maalon, may bagyo, walang choice kung ang barko nyo hindi na pwedeng magtago. Suong kayo sa barko. Kaya ang buhay ng marino, pag nasa dagat na is 50-50. Ay, talaga po. 15 masurvive o 15 mawala ka sa mundo. Pero pananalig lang. Tatakot naman. Pananalig lang sa Diyos. Baka marami na ako na-encounter na bagyo. At saka yung tinatawag na earthquake sa nararamdaman din pala yan sa dagat. Kasi madalas sa Japan, nililindol. Nakaranas kami doon ba biyahin yung Sir Cloud? Minsan sa Japan, minsan sa Russia, minsan tramping kami sa Asia. Kahit saang lugar sa Asia. Mas masarap pag bumiyahe ng Pilipinas kasi pwede mong ma-meet yung pamilya mo. Kaya lang, pag sumampa siyempre yung asawa, kung anong ipon mo sa barko, kukunin lahat. Hold up. Naranasan mo yan? Sumampa yung asawa mo? Naranasan ko yun. Biyahe kami sa Bataan. Wow! 2 beses. Sinusundan ng asawa. Sumunod yung asawa ko. Pag-akyat, sino asawa mo? Yung asawa ko yung nagpa-vlog ngayon. Akyat barko pala si Simple Jean Dati yun. Pero nang nagkaanak na po kami, wala na. Inaakyatan lang para magka-baby na. Pero hindi doon nabuo napapano. Sige, tuloy natin. Nung bata ka, ano naman ang mga karanasan mo na nag-udyok sa'yo na gusto mong medyo dumami-dami naman ang kita? Wala, naisip ko lang yun nung bata pa ako kasi nakita ko yung buhay namin
Talagang kung hindi ka kayod, walang kakainin. Alam mo naman sa Maynila, pag wala kang diskarte, mahirap mabuhay. Pero hindi ako gumagawa ng masama. Nag-ano ako nung bata pa ako eh. Naglalako kami ng mga kakanin, mga merienda. Tapos minsan pag naparaan kami sa airport, nag-ano kami yung parang parking lot boy. Sir, bantayan ko sa sakyan mo. Tapos minsan bigyan ka ng piso, 2 piso. Malaking bagay na nung panahon yun, nung bata pa. Sino nag-ano sa'yo? Inutusan ka ba ni mama na? Wala, naisip ko lang ganun. Bakit mo naman naisip yun? Siyempre, kumbaga sana gusto ko magkaroon ng pera, makatulong sa... Pangbaon mo lang ba yun? Hindi naman. Pwede rin pambaon, pero minsan pag malaki ang kita, minsan maka 10 piso, 20 pesos. Noong panahon na yun, malaki na yun. Malaki ang halaga na. Binibigay ko sa nanay ko yung pera. Sabi, anak, saan mo kinuha to? Sabi ko, nagbubantay ako ng ano ron, parking sa parking lot sa airport. Naglilinis din kayo ng ng mga sasakyan? Meron din time na gano'n. Magkano baon noon ng time nyo nung elementary pa? 15 yun. Kaya pagka nagka 150 ka, malaki na yun. Meron ka pa kinukwento pa nung mga tinitindan nyo. Nung bata ako, nagising talaga ako sa murang isipan na makatulong sa magulang ko. Naglalako ako ng pandesal sa madaling araw. Pagkatapos nun sa hapon, mga alauna, maglalako naman kami ng banana cue, lumpia, turon. Pag uwi sa hapon, hindi ako nakaranas ng bata ng sige laro. Pero may time din na pagka sabi ng nanay ko, pahinga rin. Doon ako nakakapaglaro. Ang problema lang, pag naglaro ako, hindi ako umuwi ng bahay. Gusto ko laro. Nakakalimutan ko na yung pagkain, yung tanghalian. Ay, nako. Ganun. Hindi nalilipasan ka ng gutom. Hindi naman ako, kasi yung mga kaibigan ko minsan, may kaya sila sa buhay. Niyayaya nila ako. Pinapakain kayo. Pero ako, nahihiya din ako. Hindi ako ganun na minsan binibigyan ako tinapay. Pag nakain naman ako, busog na ako. Yung kinukwento mo TV. Nanonood kayo? Yung TV. Nakagat ka pa nga ng aso. Kasi ako mahilig ako manood nung araw, yung combat, yung mga gera-gera. Alam ko yung... Mga 1990s yun? Hindi, mga 1980s. 1980s. Ayun, tama. 1980s. Tumatakas ako sa bahay namin. Kahit tulog-tulogan ako, ditulog na lahat, lalabas ako ng bahay. Kaya ang nanay ko nagigising ng minsan alanganing oras. Pagtingin niya, kulang isa anak niya, hanapin ako. Ilang kayo magkakapatid pa? 5 kami magkakapatid. 5. Nabibilang yung 5 eh. Buti kung mga 24 yung anak, no? Hindi na hindi na mapapansin ng nanay. Pero 5 lang kayo eh. Ang pangarap ko sa buhay, natupad. Tulad ng napagawa ko yung bahay ng nanay ko. Wow! Unang sampa ko pa lang, apprentice ako. Pagkatapos nun, ang bilis din ng promotion ko. After 1 year, na-promote ako. Wow! After 18 months ko na on board sa barko, promotion. Ang bilis ng promotion ko. Galing! Ngayon, yung bahay namin, sa sipag at tiyaga ko rin. Tapos ang nanay ko marunong din umawak ng pera. Inipon niya lahat yung yung aking padala sa kanya, allotment niya. Ngayon, on that time na marami na siyang ipon, tapos meron din akong ipon sa sarili ko kasi binata pa ako noon. Ngayon, ang plano ko sana, gusto kong bumili kami ng sasakyan kasi marami kami. Ang sabi ng nanay ko, anak, ipagawa mo na lang tong bahay natin kasi pag pinagawa mo to, paupahan natin, may kita. Samantalang ang sasakyan, sabi niya, gasto ka ng gasto dyan. Okay nga, may service ka, so problema, sabi niya, may maintenance yun. Di naisip ko rin, sabi ko, sige. Tama naman. Kung gusto mo pagawa ko yung bahay mo ng apartment, pinagawa ko yun. On that time, mayroon akong ipon ng mga 900,000. Wow. Plus ang nanay ko, may ipon din ng mga 1M more than. Awa ng Diyos, within 5 months, nabuo yung hanggang 4th floor. Pero hindi... Yun yata pa ang yung
yung year na pinakasal Oh, tayo? yun. Ayun, hinanapan na siya ng asawa yun. ng nanay niya. 1999. 1999. Nagpapagawa ko ng bahay, tapos na-meet ko pa yung future wife ko. Nakahanap ako. Ang layo pa. Paano mo nahanap? Yung kapatid ko, nagpunta ng Bacolod, pati nanay ko, dinala ng kapatid ko. Oo. Arrange yun. Hindi ko alam kung anong arrangement. Ngayon, na-meet ka niya doon. Ako naman, kunento lang nila sa akin. Ginawa ko, nag-try ako. Try lang. Bakit dito ba sa Manila wala kang nahanap? Hindi, meron din, kaso ibang babae yun talagang. Gusto ko yung yung parang katulad din ng nanay ko na marunong. Marunong ba naman naging asawa mo? Hindi nga marunong. Okay lang, andyan na yan, di naman pwedeng isoli yung ganung asawa di ba? Ay, nako naman. Pero yung anak ko, marunong. Marunong. Talo yung nanay. Yung anak ko marunong mag-ipon. Ay, nako. Syempre, ako yung bumibili ng pagkain niya at lahat-lahat, ako yung gumagastos. Siya, yung napupunta sa kanya, iniipon. Ayun. Sige. Tuloy natin. Kaya, ang maging isang OFW, dapat pagka na-proceed mo na yung trabaho mo, mahalin mo. Dahil sa hirap ng buhay dito sa atin. At isa pa, maganda ang kita. Tapos lahat ng gusto mo magagawa mo dahil may pera ka. Dito sa atin, matagal mo bago makuha yung gusto mo. Pwede ka rin magkaroon ng bahay, maglo-loan ka kung stable trabaho mo. Yun. Kaso buwan-buwan, okay nga, nagbabayad ka, okay na rin yun. So, within 25 years mo, bago mabayaran yung mga ganyang loan, pero pag OFW ka, mag-loan ka ng bahay, within 5 to 10 years, kaya mong i-fully pay. Dahil pag uwi mo, may bonus ka, pwede mong ibagsak mo. Anong pa-surprise sa'yo pa nung uwi mo ngayon? Ha? Ang pinakahihintay mo na Nakuha ko yung title ng condo. Yun, title ng condo niya. Kaya guys, sipag at syaga lang. At una sa lahat, manalig tayo sa Diyos. Dahil lahat ng hilingin mo, bibigay niya sa'yo. Katulad ko. Totoo. Hiniling ko sa kanya, magkaroon ako ng ganito, anak, binigay niya. Ayun, Okay, so Sir Cloud, salamat sa pag-unlock mo sa interview na ito, ha? Salamat din sa pag-interview mo. Wow! Nakaka-inspire yung storya mo. Ganyan. So, salamat. At sana makaulit tayo. Alright! Nilagyan na kasi nito para haluin naman natin yung cappuccino. Wow! Sarap naman. So, ito yung another Valentine's date namin ni Sir Cloud. Thank you so much for watching. God bless you. See you on the next vlog. Bye!